Sa ikalawang araw ng confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, binahagi ng kampo ng mga biktima ang anilang matinding trauma at pang-aabusong dinanas nila ng masaksiyan ng pagpatay sa kanilang mga kaanak noong drug war. Mula sa The Hague, Netherlands, may unang balita live ang kasama natin si Maris Umali. Maris. Igan, sa huling sesyon na ikalawang araw ng confirmation of charges hearing sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang Common Legal Representatives for Victims naman ang sumalang sa submission on merits. Sinabi ni Paulina Maceda, ang Principal Counsel ng Office of Public Counsel for Victims, na ang kanilang paninindigan ay para sa mga pamilyang hindi nakararating sa pagdinig. Anya, ang mga nasawi ay hindi lang mga numero o statistics, kundi mga taong may pangalan, pamilya at buhay na nawasak. Tinawag ni Maceda ang drug war bilang isang policy against poverty na nakatuon daw sa pinakamahihirap at pinaka-vulnerable sector ng lipunan. Binanggit din ni Maceda ang iba't ibang ulat ng mga international at lokal na organisasyon. Ayon sa ulat ng Human Rights Watch noong 2022, umabot sa 6,200 ang nasawi. Sa ulat naman ng United Nations noong 2020, tinatayang nasa 8,663 ang bilang ng mga namatay. Ayon sa Commission on Human Rights ng Pilipinas, na maaaring doble o triple pangaraw ang aktual na bilang kumpara sa tala ng United Nations. Lumutang din sa mga testimonya ng mga biktima at kanilang mga kaanak ang mga matitinding paglabag umano sa karapatang pantao, kabilang ang torture, hindi makataong pagtrato, panggagahasa, pambubugbog, pananampal, electrocution at mga banta pa umano sa buhay. Narito po ang pahayag ni Attorney Gilbert Andres ng CLRV. Mr. Duterte's drug war campaign targeted the very humanity of the victims, of their families, and of their communities. Inalisan kami ng dangal. We were stripped of our dignity. Mr. Duterte publicly dehumanized the victims of his anti-drug campaign. This dehumanization of the victims was used to justify their eventual murders. These public speeches of Mr. Duterte serve to condition the Filipino people on the excuse for the murder of the victims. This extreme trauma is a daily struggle for the surviving family members as they still live every day in the scene of the crime, their homes. Thus, Mr. Duterte's anti-drug campaign brought about the breakdown of the families of the murdered victims. Mr. Duterte's anti-drug campaign destroyed the trust in the close-knit communities of the murdered Tokhang victims and ultimately destroyed the social fabric of these communities. Igan, sumentro naman sa counts 2 at 3 ng kasong Crimes Against Humanity ang mga ebidensyang ipinresinta ng prosekusyon, ganun din ng CLRV sa ikalawang araw ng confirmation of charges hearing. Narito po ang kabuuan ng aking ulat. Hindi pa rin dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ikalawang araw ng kanyang confirmation of charges sa The Hague, Netherlands. Itinuloy ng prosekusyon ang submission on merits o pagpresenta ng mga basehan kung bakit dapat matuloy sa paglilitis ang mga asunto laban kay Duterte na crimes against humanity. Inilatag ni trial lawyer Edward Jeremy ang sa count 2 at 3 na sakop ang halos 60 pagpatay at tangkang pagpatay mula 2016 hanggang 2018 sa administrasyon ni Duterte. Tinukoy ng prosekusyon ang memo ni nooy PNP Chief Bato de la Rosa na Oplan double barrel para i-neutralize ang mga kriminal na ayon sa isang witness ay nangangahulugang patayin. Tinawag na high-value targets ang 14 sa mga biktima dahil sa pagkakasangkot umano sa drug manufacturing o mga drug syndicates. Naroon daw sila sa isang listahan na tinawag na PRRD list at marami raw sa mga nasa listahan napatay. This list was used by the police in their operations. And if you are in the list,
you will be the subject for police operations. And most of the time, the people on the list are killed. So basically, the PRRD list is a dead list. And Mr. Duterte publicly paraded this PRRD list on multiple occasions. Sabi ng prosekusyon, may patagong reward system o pabuya para sa mga pulis sa kada mapapatay nilang high-value target. Kasama raw dito ang pangako ni Duterte na poprotektahan niya ang mga pulis at militar na magsasagawa ng pagpatay. For as long as there is that power to pardon sa konstitusyon, yan ang weapon ko against crime. Magmasakir kayo ng 100, di ba, 100 rin kayo, edi pardon lahat eh. Restored to full political and civil rights plus a promotion to both. Kasama sa mga pinaslang sina dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. at Raul Yap na pinatay habang nasa kustudiya ng Leyte sa Provincial Jail sa Baybay, Leyte. Ay, yung mayor ng Albuera, mabuti, nakaabot siya doon kay Bato na pinahanap ko, shot on sight, parang aso. Eh, ang tingin ko talaga sa inyo, kayo, parang aso. According to the PNP's official narrative of this incident, there was a shootout between Espinosa and Yap and officers who attempted to serve search warrants on them while in prison. By contrast, the evidence demonstrates, as set out in paragraphs 107 to 110 of our brief, that these men were murdered in their prison cells in a coordinated operation involving various state agents. CCTV was disabled, guns were planted in their cells, rewards were paid. And as we see on the slide now on our screens, tab 48 of our list of materials, both Mr. Espinosa and Mr. Yap were included in the PRRD list. Marami rin daw sa mga pinaslang ay lower-level alleged criminals sa tinawag na barangay clearance operations. Sa ilalim ng Count 3, tinukoy ang 43 murder at 3 attempted murder sa pagitan ng July 2016 at September 2018. Ang nakababahala, meron ditong mga menor de edad, gaya ni Kian de los Santos at 2 iba pa. During 2018, on 2 separate occasions, the police detained a child aged around 14 or 15 years old. On each occasion, the police wrapped the child's head in packing tape so no one could hear them scream, and then strangled the child to death with wire. It's difficult to imagine a more terrifying end to 2 lives that had barely even begun. And these murdered children were then sold to funeral homes who profited from their bodies, as explained in paragraphs 142 and 150 of our brief. Your Honours, dead children, police ensuring that funeral homes made money. Mr. Duterte indeed was not joking. Ipinakita rin si Duterte nang magsalita siya sa Tondo, Maynila noong 2016 kung saan inutusan niya umano ang mga tao na pumatay. Kung anak niya, ikaw ang pumatay. Kung anak niyang adik, kayo ang pumatay para hindi masyado masakit. This is the President of the Philippines, the Commander-in-Chief, the most powerful man in the Philippines. He's pointing directly at the crowd and he is telling them to kill someone else's child. Kill them not because they are an alleged drug lord, not even an alleged criminal, but simply because they may have an addiction to drugs. Ayon sa kinatawan ng mga drug war victim na si Paulina Maceda, ang tinarget sa drug war ay yung mga galing sa mahihirap na komunidad. Sa mga ganito raw komunidad, nagiging coping mechanism ng ilan ang shabu dahil sa hirap ng buhay. Patterns of drug use do not arise in a vacuum. They reflect deeper systemic inequalities and long-standing patterns of socio-economic marginalization.
Rather than addressing the root causes of drug addiction, the Duterte administration framed the issue as a criminal one, focusing on punitive enforcement over social responses. Mr. Duterte's response was a selective, violent crackdown of the most vulnerable, recasting condition of marginalizations as grounds for criminal targeting, rather as manifestations of social injustice. Igan, mula naman sa kinalalagyan natin o yung kinauupuan natin sa court gallery ay nakita natin ang ilan sa mga kaanak ng mga biktima na naluha dahil nga sa muli nilang kumbaga naalala yung trauma at yung sakit matapos marinig yung mga ebidensyang inilatag ng prosekusyon pati na rin ng CLRV. Kabilang po rito sa mga kaanak ng mga biktimang ito sina Lori Apasco na namatayan ng 2 anak at si Shira Escudero na namatayan naman ng kapatid. Pero ayon sa kanila, actually bawal daw na umiyak sa loob ng court gallery kaya talagang pati yung pag-iyak na lamang na yon ay kailangan pa nilang pigilan. Igan? Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.